Hiking Part 5. May mga sandali na alam mong tapos na, hindi dahil may nagsabi, kundi dahil tumigil na ang mundo sa paligid mo. Dalawa na lang sila, si Ping at si MC. Hindi na sila nagplano, hindi na sila nagtalo, pareho nilang alam wala nang saysay. Naglakad sila ng hindi sabay, may pagitan, parang takot silang masyadong lumapit sa isa't isa. Sa bawat takbang, may naririnig silang tunog, parang mga yabag sa loob ng lupa. Hindi sumusunod, pero sumasabay. Napadpad sila sa isang clearing na puno ng mga labi. Hindi bangkay, hindi rin buto. Mga gamit, kamera na walang lente, telepono na durog ang screen, damit na parang hinubad-habang tumatakbo. Mga nauna, bulong ni Ping. Napansin niya ang isang bagay sa lupa, isang kamera. Katulad ng sa kanya, binuksan niya ito, may laman pa, isang video. Sa screen, may 5 taong naglalakad paakyat ng bundok. Masaya, tumatawa, parang sila. Pero habang tumatagal ang video, isa-isa silang nawawala sa frame. Walang sigaw, walang habulan. Basta, wala na lang. Sa huling frame, may natirang isang tao. Hawak ang kamera, tumingin siya sa lente at nagsalita. "Huwag kayong aakyat." Namatay ang video, nalaglag ang kamera sa kamay ni Ping. Pagdilim, bumalik ang apoy. Isa na lang ngayon. Mas malakas, mas maliwanag. Hindi na ito nasa tuktok. Nasa harap na nila. Parang inihintay tayo, sabi ni MC. Lumapit sila. Sa paligid ng apoy, may mga marka ng paa. Lahat patawid, papasok. Walang palabas. Sa gitna ng apoy, may aninong gumagalaw. Parang may hugis tao, pero hindi kumpleto. Biglang humina ang lupa sa ilalim nila. Bumuka ang lupa sa pagitan ni Ping at MC. Hindi malalim, sapat lang para paghiwalayin sila. "MC!" sigaw ni Ping. "Tumakbo ka!" sagot ni MC. Pero alam nilang pareho, walang tatakbuhan. Unti-unting hinihila si MC papunta sa apoy. Hindi siya sumigaw, tumingin lang siya kay Ping. "At least may makakalabas," sabi niya. Nang tuluyang lamunin ng apoy si MC, walang usok, walang abo, parang tinanggap lang siya ng bundok. Mag-isa na si Ping, tahimik, walang takot, wala nang luha. Naglakad siya palayo, hindi alam kung paano, hindi alam kung saan. Sa likod niya, humina ang apoy, parang busog na. Habang naglalakad si Ping sa dilim, may boses sa hangin na nagsasabi, "Isa ang pakakawalan," para may magsabi ng kwento.